Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pakikinig mo sa kwentong ito, may aral kang mapupulot tungkol sa pagmamahal, sakripisyo, at kung paano ang isang tahimik na tao ay may dinadalang sugat na hindi nakikita ng mata. Sa pinakatahimik na bahagi ng kabundukan ng San Alipio, may isang maliit na kubong nakatayo sa gilid ng palayan at kakahuyan. Gawa ito sa kawayan, lumang tabla at yero na may ilang tagpi dahil sa madalas na pagdaan ng bagyo. Sa umaga, kapag gumagapang pa lang ang hamog sa mga dahon ng saging, maririnig na ang lagitik ng palakol ni Kael Montelirio. Si Kael ay isang single dad. 37 taong gulang, moreno, tahimik at may matang parang palaging pagod sa mundo. Hindi siya palang ngiti, ngulit kapag anak niya ang kaharap, lumalambot ang boses niya na parabang lahat ng bigat sa dibdib ay pansamantalang nawawala. "Louie, anak, bumangon ka na. Malamig pa ang tubig pero kailangan mo nang maghilamos bago tayo mahuli sa eskwela." Marahan niyang sabi habang inilalagay ang maliit na kaldero sa kalan. Sa banig na malapit sa bintana, gumalaw ang 8 taong gulang na batang lalaki. Payat si Louie, maputla, ngunit maliwanag ang mga mata. May hawak siyang lumang lapis kahit natutulog dahil halos gabi-gabi siyang gumuguhit ng bahay sa likod ng lumang resibo. "Tay, may pasok ba kahit umuulan mamaya?" tanong ni Louie habang kinukusot ang mata. "Kung hindi malakas ang ulan, papasok ka. Hindi pwedeng takasan ng pangarap dahil lang sa putik ang daan," sagot ni Kael. Sabay ngiti kahit halatang pagod. Napangiti rin si Louie. "Pag naging arkitekto ako, tay, ipagagawa kita ng bahay na hindi tinutuluan." Huminto si Kael sa paghalo ng lugaw. May kung anong kirot na dumaan sa dibdib niya. Hindi dahil hindi siya naniniwala sa anak, kundi dahil ang pangarap ni Louie ay parang napakalayo kumpara sa laman ng kanyang bulsa. "Ayusin mo muna ang sulat mo sa notebook," biro niya upang hindi mahalata ang lungkot. "Baka pati bahay natin tagilid mong may guhit." Tumawa ng mahina si Louie, ngunit naputol iyon nang bigla siyang umubo. Mabilis na lumapit si Kael at hinaplos ang likod ng anak. "Oh, dahan-dahan. Inumin mo muna ito." Kinuha ni Kael ang maliit na bote ng gamot sa istante. Kaunti na lang ang laman. Binilang niya iyon sa isip. 3 inom na lang. Pagkatapos noon, kailangan niya na namang humanap ng pambili. Kaya pagkahatid niya kay Louie sa paaralan, didiretso siya sa bayan para magbenta ng saging, kamote at ilang tali ng panggatong. Ganun ang buhay ni Kael araw-araw. Walang luho, walang reklamo, walang pahinga. Sa mata ng mga taga-baryo, isa siyang tahimik na lalaking sanay sa hirap. Pero hindi alam ng marami na bago siya tumira sa kubong iyon, minsan na siyang nagkaroon ng mas maayos na buhay. Dati siyang caretaker sa isang pribadong lupain malapit sa hasyenda ng pamilyang Sorele. Maayos ang sahod niya, may libreng tirahan at kahit paano ay nakakaipon para sa pamilya. Noon, kasama pa niya ang asawa niyang si Nerissa at ang panganay nilang anak na si Miro. Masayahin si Miro, makulit at mahilig tumakbo sa gilid ng ilog. Madalas pang ang pagalitan ni Kael. "Miro, huwag kang lalapit sa malalim," sigaw ni Kael noon. "Opo, tay," sagot ni bata, pero maya-maya ay tatawa at tatakbo na naman. Hanggang isang hapon, habang bumibili ng gamot si Kael para kay Louie na sanggol pa noon, naglaro si Miro malapit sa ilog kasama ang ibang bata. Dumulas ito sa batuhan at tinangay ng agos. Nang matagpuan siya, huli na ang lahat. Mula noon, parang namatay na rin ang dating Kael. Hindi kinaya ni Nerissa ang sakit. Sa unang mga linggo, pareho silang tahimik na umiiyak. Ngulit habang tumatagal, ang lungkot ay naging sisi. "Kung nandito ka lang sana, buhay pa si Miro," sabi ni Nerissa isang gabing basang-basa ang mukha sa luha.
Nerissa, bumili ako ng gamot para kay Louie. Hindi ko alam na. Palagi mong sinasabing hindi mo alam. Pero anak natin ang nawala, Kael. Anak natin! Wala nang maisagot si Kael. Dahil sa loob-loob niya, sinisisi rin niya ang sarili. Kahit sabihin ng ibang tao na aksidente iyon, hindi niya mapatawad ang sarili sa sandaling wala siya sa tabi ng panganay niya. Ilang buwan matapos ang libing ni Miro, may panibagong dakok na dumating. Napagbintangan si Kael na nagnakaw ng kagamitan sa lupaing binabantayan niya, mga mamahaling bakal, generator at ilang dokumento. Wala siyang kaalam-alam, ngunit may mga testigong biglang lumitaw. Ang dati niyang kasamahan ay umiwas. Ang amo niya ay hindi man lang siya pinakinggan. Wala akong ninakaw. Mairin niyang sabi noon sa harap ng opisina. Ngunit malamig ang sagot ng katiwala. Umalis ka na lang, Kael. Huwag mo nang palakihin. May anak ka pa. Dahil mahirap siya, wala siyang lakas para lumaban. Umalis siya, dala ang ilang damit, si Louie at ang kahihiyang hindi niya naman ginawa. Si Nerissa, na noon ay tuluyan ng nadurog, piniling lumayo at sumama sa kamag-anak sa ibang probinsya. Iniwan niya kay Kael si Louie, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi na niya kayang makita araw-araw ang mukha ng lalaking sinisisi niya sa kamatayan ni Miro. Simula noon, nanirahan si Kael sa lumang kubong minanapa ng kanyang ama sa San Alipio. Doon niya binuo ang buhay nilang mag-ama mula sa halos wala. Ngunit kahit tahimik siya, hindi pa rin siya tinigilan ng mundo. Sa baryo, may isang babaeng kinatatakutan ng marami, si Kapitana Orlanda Vera. Palaging maayos ang buhok, makapal ang pulbos, at laging may hawak na pamaypay kahit malamig ang panahon. Sa harap ng mga bisita, mabait siyang leader, pero sa mga mahihirap na hindi niya mapakinabangan, matalim ang dila niya. Isang umaga, habang nag-aayos si Kael ng mga saging sa kariton, huminto sa harap ng kubo ang itim na sasakyan ng kapitana. Bumaba si Orlanda kasama ang pamangkin niyang si Jorvan, isang lalaking laging nakangiti na parabang lahat ng tao ay mababa sa kanya. "Kael!" tawag si Kapitana Orlanda. "Ilang beses ko bang sasabihin na hindi sa iyo ang lupang kinatitirikan ng kubo mo?" Hindi huminto si Kael sa pagtatali ng saging. "Sa lolo ko pa ito, Kapitana. May lumang kasulatan ng tatay ko." Tumawa si Jorvan. "Lumang kasulatan? Baka resibo lang ng asin yon." Tumingin si Kael sa kanya, ngunit hindi siya nagsalita ng masakit. Ayaw niyang may marinig si Louie na gulo bago pumasok sa paaralan. "Hindi ako nakikipag-away," mahinahong sabi ni Kael. "Pero hindi rin ako aalis ng walang malinaw na dahilan." Napairap si Orlanda. "Matigas ang ulo mo. Tandaan mo, kapag dumating ang mga totoong may-ari ng lupang ito, wala kang magagawa. Huwag mong hintayin na kalad ka rin papalabas ang gamit mo." Pagkaalis nila, lumabas si Louie mula sa loob ng kubo. Hawak nito ang baon niyang nilagang kamote. "Tay, papaalisin ba tayo rito?" Napatingin si Kael sa anak. Yumuko siya at inayos ang kwelyo ng kupas nitong uniforme. "Hindi habang nandito ako." "Pero sabi ni Kapitana, maraming sinasabi ang tao kapag akala nilang walang lalaban. Basta mag-aral ka, ako ang bahala sa bahay natin." Sa kabilang bahagi ng lalawigan, malayo sa putik at tahimik na bundok ni Kael, nakatayo ang mansyon ng mga Sorel. Malawak ang hardin, mataas ang gate, at kumikislap ang sahig na marmol. Ngunit sa loob ng napakagandang bahay na iyon, may isang dalagang pakiramdam ay nakakulong siya. Si Miraya Sorel, 27 taong gulang, ay anak ng negosyanteng si Donato Sorel. Maganda siya, edukada, at may kakaibang lambing sa mga mata. Ngunit matagal na siyang walang kalayaang magdesisyon para sa sarili. Simula nang mamatay ang kanyang ina na si Amalia, ang madrasta niyang si Vespera ang halos naghari sa bahay. "Miraya, hindi bagay sa iyo ang sumasama sa mga empleyado sa kusina."
Malamig na sabi ni Vespera isang tanghali habang nakita nitong inaabutan niya ng pagkain ang matandang hardinerong si Ensenyo. Hindi naman masama ang magbigay ng pagkain, Tita Vespera. Tita? Numiti ng manipis si Vespera. Ilang taon na akong asawa ng papa mo. Matuto naman kang magrespeto. Napayuko si Miraya. Pasensya na po. Sa hapag ng kandilyaan, nandoon si Roldan Castevio, ang abogadong ipinipilit ni Vespera sa kanya. Makisig siya, maayos manamit at mahusay magsalita. Sa harap ni Donato, parang perpektong lalaki siya. Magalang, edukado at galing sa kilalang pamilya. Pero kapag silang dalawa na lang ni Miraya ang magkausap, lumalabas ang tunay nitong ugali. Hindi mo kailangang magkunwaring mabait sa mga taon mo. Bulong sa kanya ni Roldan habang nakangiti sa mga bisita. Hindi kalaon nila. Tumingin sa kanya si Miraya. Mas mabuti pa nga sila kaysa sa mga taong mayayaman pero walang puso. Saglit na nawala ang ngiti ni Roldan. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Malapit na tayong ikakasal. Ayaw kong natapahiya ako. Hindi pa ako pumapayag. Papayagan ka rin, lalo na kapag nalaman mong maraming mawawala sa'yo kapag kumontra ka. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Miraya. Pumasok siya sa lumang silid-aklatan ng kanyang ina. Matagal nang ipinagbawal ni Vespera na galawin niya ang mga lumang kahon doon, pero may kutob siyang may tinatago sa kanya. Sa ilalim ng aparador, nakita niya ang kahong bakal na may inisyal ng kanyang ina. A.S. Nanginginig ang kanyang kamay na binuksan ito gamit ang susi na matagal niyang itinago mula sa lumang kwentas ng kanyang ina. Sa loob, may mga sulat, mapa at dokumento ng lupa. Isa-isang binasa ni Miraya ang mga iyon hanggang sa tumigil ang mata niya sa isang pangalan. Montelirio. May nakaalakip na sulat ang kanyang ina. Anak, kung mabasa mo ito balang araw, alalahanin mong ang lupang nasa San Alipio ay hindi lamang ari-arian. Buhay iyon ng mga pamilyang nagtiwala sa atin. Huwag mong hahayaang maagaw ito ng sino mang gahapin. Nanlamig ang mga kamay ni Miraya. San Alipio, iyon ang lupaing gustong ibenta ni Vespera at Roldan sa isang developer. Iyon din ang lugar na ilang beses niyang narinig sa mga lihim nilang pag-uusap. Hindi pa niya natatakos basahin ang lahat nang may marinig siyang yabag sa labas ng silid. Miraya, boses iyon ni Roldan. Anong ginagawa mo riyan? Mabilis niyang isinilid sa bagang ilang dokumento. Bumukas ang pinto at nakita niya si Roldan kasama ang dalawang tauhan itong sina Branco at Silas. Nanlisik ang mga mata ni Roldan nang makita ang kahong bakal. Ibigay mo sa akin ang hawak mo. At kung ayaw ko, lumapit si Roldan, mahigpit ang panga. Huwag mo kong subukan. Sa unang pagkakataon, hindi umatras si Miraya, kaya pala pilit ninyo kong pinapakasal. Hindi ako ang gusto mo, Roldan. Ang pirma ko, ang mamanahin ko, ang lupang iniwan ni Mama. Sumiklab ang galit sa mukha ni Roldan. Branco, Silas, kunin na bag. Tumakbo si Miraya palabas ng silid, dumaan sa likod na hagdan, sa kusina hanggang sa hardin. Umuulan na ng malakas, naririnig niya ang sigaw ni Roldan sa likuran. Huwag ninyong hayaang makalabas ng gate. Ngulit kabisado ni Miraya ang lumang lagusan sa likod ng greenhouse. Bata pa siya nang itulo iyon sa kanya ng hardinerong si Encho. Dala ang bag at nanginginig sa takot, lumusot siya sa madilim na daan palabas ng mansion. Samantala sa San Alipio, nakatayo si Kael sa harap ng kubo habang pinagmamasdan ang makapal na ulap sa itaas ng bundok. Nasa loob si Louie, natutulog matapos uminom ng gamot. Napansin ni Kael na nawawala ang maliit nilang kambing na si Bungi kaya kinuha niya ang lumang kapote at lampara. Tay, mahinang tawag ni Louie sa banig. Saan ka pupunta? Hahanapin ko lang si Bungi, baka napadped sa may daan. Babalik agad. Lumapit si Kael at hinalikan ng noo ng anak. Oo, isasara mo ang pinto. Huwag kang lalabas kahit may kumatok. Naintindihan mo? Tumanggo si Louie. Lumabas si Kael sa gitna ng ulan, bit-bit ang lampara. Habang tinatahak niya ang maputik na daan pababa sa kakahuyan, hindi niya alam na sa parehong gabing iyon, may isang dalagang sugatan, hinahabol at halos mawalan na ng malay na papalapit sa buhay nilang matagal nang binalot ng lungkot.
At sa ilalim ng kulog at ulan, nagsimulang pagtagpuin ng tadhana ang dalawang taong parehong may sugat. Isang amang matagal nang sinisisi ang sarili at isang dalagang ngayon lamang natutong lumaban para sa katotohanan. Lumakas ang buhos ng ulan habang pababa si Kael sa makipot na daang putiknan. Kumakapit ang kanyang tsinela sa malagkit na lupa at bawat hakbang niya ay sinasabayan ng hampas ng malamig na hangin sa mga puno ng kabayanan. Itinaas niya ang lampara upang masilip ang gilid ng masuskal na damuhan. Bungi, mahinang niyang tamong sa kambing. Nasaan ka na naman? Walang sagot kundi ang huni ng kulikrig at dagundom ng kulog mula sa malayong bahagi ng bundok. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang kaluskos sa bandang ibaba ng daan. Akala niya nung una ay ang kambing na hinahanap niya, kaya mabilis siyang lumapit. Ngulit, natigilan siya. Sa gilid ng maputik na daan, may babaeng nakahandusay. Basang-basa ang buhok nito, may punit ang manggas ng damit at duguan ng isang braso. Halos hindi gumagalaw ang katawan ng babae, ngulit nang ilapit ni Kael ang lampara, nakita niyang nanginginig ito sa lamig. Diyos ko, bulong ni Kael. Lumuhod siya sa tabi ng dalaga. Miss, naririnig mo ba ako? Bahagyang gumalaw ang labi nito pero walang malinaw na salitang lumabas. Halatang nanghihina ito at parang anumang oras ay tuluyang mawawalan ng malay. Napatingin si Kael sa paligid. Madilim ang paligid at bukod sa ulan, may kakaibang kaba sa hangin. Hindi ordinaryong nadapa lang ang babaeng ito. May takot sa mukha nito kahit halos wala na itong lakas. May bahagi ng isip ni Kael ang nagsabing huwag siyang makialam. Sa hirap ng buhay niya, isang maling hakbang lang ay maaari na namang ikasira ng kanyang pangalan. Paano kung may naghahanap sa babaeng ito? Paano kung idamay siya? Paano kung akusahan na naman siya ng bagay na hindi niya ginawa? Pero nang muling umungol ang dalaga at mahigpit na humawak sa lupa, naalala ni Kael si Miro. Naalala niya ang araw na hindi niya naabutan ng anak. Naalala niya ang pakiramdam ng isang buhay na nawala dahil wala siyang nagawa sa tamang oras. Hindi niya kayang iiwan ang babaeng yon. Kunting tiis, sabi niya kahit hindi sigurado kung naririnig yun siya. Dadalhin kita sa kubo, huwag kang bibitaw. May ingat niyang ipinasok ang lampara sa loob ng kapote. Pagkatapos ay binuhat niya ang dalaga. Mabigat ang basang damit nito at halos madulas sila sa putik habang paakyat sa kubo. Ilang beses siyang napaluhod dahil sa lambot ng lupa pero pinilit niyang tumayo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang lalo pang nanginginig ang babaeng nasa binsig niya. Nang makarating siya sa kubo, kinatok niya ang pinto gamit ang siko. "Louie, anak, buksan mo." Mabilis na bumukas ang pinto. Nakapikit pa sa antok si Louie, ngulit nang nakita ang babaeng duguan, bigla itong napaatras. "Tay, sino po siya?" "Hindi ko alam," hingal na sagot ni Kael. "Pero kailangan natin siyang tulungan." Inihiga niya ang dalaga sa banig malapit sa kalan. Agad niyang kinuha ang lumang tuwalya at kumot. Si Louie kahit takot ay sinunod ang utos ng ama na kumuha ng malinis na tubig sa tapayan. "Tay, mamamatay po ba siya?" Namiminig na tanong ng bata. Tumingin si Kael sa maputlang mukha ng babae. "Hindi, kung kaya nating pigilan." Pinakuluan niya ang tubig, kumuha ng lumang kahon ng gamot sa istante at hinanap ang natitirang antiseptic na binili pa niya noong nagkasugat si Louie sa tuhod. Kaunti na lang iyon, pero wala na siyang ibang magagamit. Pinunit niya ang isang malinis na lumang damit at ginawa iyong benda. "Anak, tumalikod ka muna habang titignan ko ang sugat niya," sabi ni Kael. Tumanggo si Louie at naupo sa may sulok habang yakap ang kanyang kumot. Ngulit paminsan-minsan ay hindi nito mapigilang sumilip. Maingat na nilinis ni Kael ang sugat sa braso ng dalaga. Hindi ito malalim na taga, ngulit halatang nagmula sa matalim na bagay o pagkakasabit sa bakal o sanga habang tumatakbo. May galos din ito sa balikat at may pasa sa pulso na parang may humawak dito ng madiin. Napakagat ng labi si Kael. "May humabol ba sa'yo?" Mahina niyang tanong kahit alam niyang hindi pa ito makakasagot. Biglang gumalaw ang dalaga. Kumunot ang noo nito habang nilalagnat. "Hindi, huwag, Roldan," bulong nito. Natigilan si Kael. "Roldan?" ulit niya. Muling salita ang dalaga, putol-putol at halos hangin lang. "Bespera,
Huwag ninyong ibenta. Titulo. Napatingin si Kael kay Louie na nakatingin din sa kanya ng may takot. Tay, may masamang tao po ba? Hindi agad sumagot si Kael. Pinilit niyang maging kalmado. Hindi natin alam. Ang alam lang natin ay may kailangan ng tulong. Sa labas, patuloy ang malakas na ulan. Ngunit habang nilalagnat ang dalaga, parang may ibang bagyo ring pumasok sa kubo nila. Bagyong hindi galing sa langit, kundi sa lihim na dala ng babaeng ito. Magdamag na hindi natulog si Kael. Pinunasan niya ang noon ng dalaga, pinainom ito ng kaunting tubig kapag kaya nitong lumunok at pinalitan ang basang kumot. Si Louie naman ay nakatulog sa tabi ng apoy, ngunit paminsan-minsan ay nagigising upang tanungin kung buhay pa ang babae. Bandang madaling araw, humina na ang ulan. Napansin ni Kael ang maliit na bag na dala ng dalaga na iiwan sa tabi ng pinto ng ibaba niya ito. Basang-basa iyon at may ilang papel na sumisilip sa gilid. Ayaw niyang pakialaman. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya tulad ng paratang sa kanya noon. Ngulit nang buhating niya ang bag upang ilayo sa tulo ng bubong, may isang papel na nalaglag. Yumuko siya para damputin iyon at doon niya nakita ang isang mapa. Hindi siya sana papansinin, ngulit nang laki ang mga mata niya nang mabasa ang nakasulat sa gilid. San Alipio Protected Agrarian Ridge. May guhit doon sa mismong bahagi ng bundok kung saan nakatayo ang kubo nila. May markang pula sa lugar ng kanilang tirahan at sa mga maliliit na sakahang pag-aari ng kapitbahay nila. Sa ibaba ng mapa, may pirma at pangalan ng isang kumpanyang hindi niya kilala. Castevio Legal Development Group. Kumirot ang dibdib ni Kael. Naalala niya ang banta ni Kapitana Orlanda. Naalala niya ang sinabi nitong may darating na tutuong may-ari ng lupa. Dahan-dahan niyang ibinalik ang papel, ngunit hindi na nawala ang kaba sa isip niya. Bakit may mapa ng lugar namin ng babaeng ito? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, kulay abo pa ang langit nang nagumising si Miraya. Una niyang naramdaman ang kirot sa braso, kasunod ang amoy ng usok mula sa kalan at ang lambot na init ng kumot na nakabalot sa kanya. Hindi niya kilala ang kisaming kawayang sa itaas, hindi niya alam kung nasaan siya. Bigla siyang napabalikwas. Nasaan ako? Takot niyang tanong. Napalingon si Louie na may hawak ng mangkok ng sabaw. Sa gulat, muntik na nitong mabitawan iyon. Tay, gising na po siya. Mabilis na pumasok si Kael mula sa labas, may hawak na palanggana. Agad na napaatras si Milaya, hinahanap ang kanyang bag. Huwag kang lalapit, sigaw niya, pausang boses. Huminto si Kael at itinaas ang dalawang kamay. Hindi kita sasaktan, natagpuan kita kagabi sa daan, sugatan ka. Nasaan ang bag ko? Nasa tabi ng pinto, walang nawala. Mabilis na hinila ni Miraya ang bag kahit manghihina pa siya. Binuksan niya ang bag at tiningnan ang mga dokumento. Nang makitang naroroon pa ang mga papel, saka lamang siya bahagyang nakahinga. Lumapit si Louie, dalang mainit na sabaw. Ate, kumain po muna kayo. Niluto po ni Tay. Wala po kaming manok pero may luya po yan para gumaan ang pakiramdam ninyo. Napatingin si Miraya sa bata. Sa inosenteng mukha ni Louie, unti-unting lumambot ang takot niya. Kinuha niya ang mangkok gamit ang nanginginig na kamay. Salamat, mahina niyang sabi. Louie ang pangalan ko, pakilala ng bata. Siya po si Tatay Kael. Napatigil si Miraya. Kael? Ulit niya. Kael? Montelirio? Nagtaka si Kael. Paano mo nalaman ang apelyido ko? Hindi agad nakasagot si Miraya. Tumingin siya sa paligid ng kubo, sa lumang baul sa gilid na may nakaukit na pangalang Montelirio, sa simpleng gamit, sa mga tuyong kahoy, sa mga damit ng bata na nakasabit malapit sa bintana. Para siyang hindi makapaniwala sa pagkakataong ibinigay ng kapalaran. Ikaw ang hinahanap ko, sabi niya. Napakunot ang noo ni Kael. Ikaw? Humigpit ang hawak ni Miraya sa mangkok. Hindi ko alam na dito ako dadalhin kagabi, pero hinahanap ko ang pamilyang Montelirio. May kinalaman kayo sa lupang ito. May kasulatan ng nanay ko tungkol sa inyo. Nanay mo? Tanong ni Kael. Amalia Sorel, sagot ni Miraya. Ako si Miraya Sorel. Parang biglang tumahimik ang buong kubo. Maging si Louie ay napatingin sa ama kahit hindi nito lubos na nauunawaan ang bigat ng pangalang Sorel.
Si Kael naman ay napaatras ng kaunti. Alam niya ang pamilyang Surel. Sila ang may-ari ng lupang dati niyang binabantayan. Sila rin ang pamilyang hindi man lang nakinig noong siya ay pinaratangan ng pagnanakaw. Surel, malamig na ulit ni Kael. Kayo ang may-ari ng lupang pinagtrabahuhan ko noon. Nakita ni Miraya ang biglang pag-iingat sa mukha niya. Hindi ko alam ang nangyari sa iyo noon, pero may nakita akong mga dokumento. May niluluto sina Roldan at Vespera. Gusto nilang ibenta ang bahaging ito ng San Alipio at palabasin na wala kayong karapatan dito. Napatingin si Kael sa bag niya. Kaya may mapa ka. Nakita mo? Nalaglag kagabi. Hindi ko hinalungkat ang gamit mo. Saglit silang nagkatitigan. Sa mukha ni Kael, malinaw ang sugat ng taong matagal nang hindi pinagkatiwalaan. Sa mukha ni Miraya, malinaw ang takot ng babaeng hinahabol ng sariling pamilya. Kung totoo ang sinasabi mo, mabagal na sabi ni Kael, bakit ka sugatan? Bakit ka tumatakbo sa gitna ng bagyo? Napalunok si Miraya. Dahil nalaman nilang nakita ho ang ebidensya, si Roldan, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mga dokumentong ito. Bago pa makasagot si Kael, may kumalabog sa malayo. Pareho silang napatingin sa bintana. Sa ibaba ng daan, may narinig silang tunog ng makina ng sasakyan. Hindi karaniwan iyon sa kanilang lugar, lalo na pagkatapos ng bagyo. Lumapit si Kael sa maliit na siwang ng pader at sumilip. Sa putikan, may dalawang lalaking bumaba mula sa isang madilim na van. Isa sa kanila ay malapad ang katawan, ang isa naman ay payat ngulit mabilis kumilos. Hawak nila ang litrato at nagtatanong sa ilang kapitbahay na maagang lumabas upang mag-ayos ng mga nasirang bakuran. Namuti ang mukha ni Miraya nang makita sila. Sina Branco at Silas, bulbul niya, tauhan ni Roldan. Mabilis na pinatay ni Kael ang apoy sa kalan upang hindi gaanong makita ang usok. Louie, kunin mo ang maliit mong bag. Pupunta ka kay Tata Bricks. Sabihin mo kailangan ko ng tulong. Tay, ano pong nangyayari? Gawin mo lang ang sinabi ko. Huwag kang dadaan sa kalsada. Sa likod ng palayan ka dumaan. Tumagno si Louie kahit nanginginig. Bago ito umalis, nilingon nito si Miraya. Ate, huwag po kayong matakot. Mabait po si tatay. May kirot na dumaan sa puso ni Miraya. Pagkaalis ni Louie, tinulungan ni Kael na tumayo si Miraya. Halos matumba ito sa panghihina, kaya inalalayan niya. May lumang kamalig si Tata Brick sa likod ng niyugan. Doon ka muna. Madadamay kayo. Dinamay na kami matagal na. Hindi ko lang alam kung sino ang may kagawaan. Maingat na silang lumabas sa likod ng kubo. Dumaan sila sa makapal na talaib, habang sa harap naman ay papalapit na sina Branco at Silas. Sa kalayuan, narinig ni Kael ang boses ni Kapitana Orlanda. Anong hinahanap ninyo rito? Tanong nito, halatang interesado. Isang babae, sagot ni Branco. Baka naligaw dito kagabi. Napahigpit ng hawak ni Miraya ang braso ni Kael. Sa likod ng niyugan, sinalubong sila ni Tata Bricks, isang matandang karpintero na may puting bigote at pilay ang isang paa. Kasama nito si Aling Yermela, ang tindera sa palengke, at si Ma'am Solen, guro ni Louie, na halatang nagmamadaling dumating. Kael, sabi ni Tata Bricks, sinabi ni Louie na may problema. Sino ang dalagang iyan? Tumingin si Kael kay Miraya, pagkatapos sa matatandang kaibigan. Siya ang dahilan kung bakit gusto tayong paalisin sa lupa at baka siya rin ang susi para malaman natin ang totoo. Hindi na nagtanong pa si Tata Bricks. Binuksan niya ang lumang kamalig at pinapasok si Miraya. Sa loob, may mga lumang tabla, sako ng palay at amoy ng tuyong kahoy. Hindi iyon komportable, ngulit ligtas pansamantala. Sa labas, huminga ng malalim si Kael. Alam niyang mula sa sandaling iyon, hindi na siya simpleng amang naghahanap buhay para sa anak. May lihim na kumatok sa pintuan niya, duguan at nanghihina, at ngayon ay hawak na niya ang simula ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Samantala, sa harap ng kubo, tumigil sina Branco at Silas. Tinapik ni Silas ang pinto. May tao ba riyan? Ilang saglit bago sumagot si Kael, lumabas siya mula sa gilid, pilit na kalmado ang mukha. Anong kailangan ninyo? Tinignan siya ni Branco mula ulo hanggang paa. May nakita ka bang babae kagabi? Sugatan, maganda, baka dumaan dito. Hindi umiwas ng tingin si Kael.
Ulan lang ang dumaan dito kagabi, sagot niya. Napangisi si Silas. Sigurado ka? Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Kapitana Orlando ang isena at sa talim ng tingin nito, alam ni Kael na hindi pa tapos ang panganib. Nagsisimula pa lang ito. Hindi natinag si Kael sa harap ng dalawang lalaking halatang hindi taga-baryo. Ramdam niya ang bigat ng tingin ni Branco, ang lalaking malapad ang balikat at parang sanay manindak. Si Silas naman ay mas payat, mas tahimik, pero mas nakakatakot dahil ang mga mata nito ay mabilis gumalaw, sinusukat mo bawat sulok ng kubo na parang naghahanap ng kahit maliit na palatandaan. Ulan lang ang dumaan dito kagabi. Ulit ni Kael, mas mababa ang boses ngayon. Ngumiti si Silas at tumingin sa gilid ng pinto. Pero bakit parang may nagmamadaling lumabas dito? Basa ang lupa, may bakas ng paa. Sumulyap si Kael sa putikan. Totoo, may bakas ng tsinelas niya, may bakas ng maliliit na paa ni Louie, at maaaring may bakas din mula sa pag-aalalay niya kay Miraya. Ngunit sanay si Kael sa bundok, hindi siya madaling mabasa sa mukha. Baryo ito, lahat may bakas ng paa kapag umuulan. Sagot niya, kung naghahanap kayo ng babae, mas mabuting sa kapitan kayo magtanong. Ako nga ang kapitan. Biglang siningit ni Kapitana Orlando, papalapit na may hawak na payong na hawak naman ni pamangkin niyang si Jorvan. At mukhang si Kael ang unang dapat tanungin. Lagi siyang nasa labas kapag gabi. Kung may nakita man sa daan, siya iyon. Tiningnan ni Kael si Kapitana Orlando. Ramdam niya ang sinadyang paglalagay nito sa alanganin. Hindi nito alam ang buong katotohanan, pero sapat na ang interes nito sa lupa para kumampi sa sinumang may pera. Kung may nakita ako, sinabi ko na sana, mahinahon niyang sagot. Lumapit si Branco sa kanya, halos magdikit ang dibdib nila. Baka kailangan naming tignan ng loob. Wala kayong karapatan, sabi ni Kael. Karapatan? Tumawa si Jorvan. Kael, huwag kang magpatawa. Kubo lang iyan. Akala mo naman palasyo. Hindi sumagot si Kael. Ngunit sa loob-loob niya ay kumukulo ang dugo niya, hindi dahil sa insulto sa kubo na iyon, kundi dahil sa loob ng bahay na iyon natutulog ang anak niya, at para kay Kael, mas mahalaga pa iyon para sa anumang mansyon. Bago tuluyang pumasok sina Branco, dumating si Aling Yormela mula sa daan, bitbit ang malaking bayong na puno ng gulay. Maingay siyang nagsalita na parang wala siyang napapansing tensyon. Ay, ano ito? May inspeksyon ba ng gulay? Kapitana, kung gusto niyo ng talbos ng kamote, sabihin niyo lang. Huwag kayong tumambay sa harap ng kubo ng may sakit na bata. Napalingon si Kapitana Orlando. Yormela, huwag ka makiilam. Hindi ako nakikiilam, pero kung maghahalughog kayo ng bahay ng walang papel, baka marinig ito ni Ma'am Solin. Alam niyo naman si Ma'am, mabilis magsumbong sa munisipyo. Tamang-tama, mula sa kabilang dulo ng daan ay lumitaw si Ma'am Solin, hawak ang payong at bitbit ng ilang basang papel. May problema po ba rito? Napatingin sina Branco at sila sa isa't isa. Ayaw nilang gumawa ng iskandalo sa harap ng maraming saksi. Napangisi si Silas at muling harapin si Kael. Babalik kami. Kapag naalala mong may nakita ka, sabihin mo agad. Umalis sila kasama si Kapitana Orlando at Jorvan, ngulit bago tuluyang lumayo, lumingon pa si Orlando kay Kael. Ang tingin nito ay malinaw na babala. Nang wala sila sa liko ng daan, saka lamang nakahinga si Kael. Ngulit hindi siya nagtagal sa harap ng kubo. Mabilis siyang tumungo sa lumang kamalig ni Tata Bricks, kung saan nakaupo si Miraya sa ibabaw ng sako ng palay. Maputla pa rin ngulit pilit na matagag. Nasa tabi niya si Louie, tahimik na nag-aabot ng tubig. Umalis na sila, sabi ni Kael. Napatakpan si Miraya sa mukha. Hindi sila titigil. Alam ko, sagot ni Kael. Kaya kailangan nating malaman kung ano talaga ang nasa dala mong papeles. Nagkatinginan sina Tata Bricks, Aling Yermela, Ma'am Solen at Kael. Hindi na ito simpleng pagtatago. Mula sa sandaling iyon, kailangan na nilang magplano. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Miraya sa Kamalig. Ipinakilala siya sa ilang pinagkakatiwalaang tao bilang Mira, malayong kamag-anak ni Aling Yermela na nagpapagaling matapos maaksidente sa biyahe. Kahit mahina pa siya, pilit niyang binasa ang mga dokumentong nailigtas niya mula sa mansyon.
Nakalatag sa lumang mesa ang mapa, mga kopya ng deed of sale, ilang liham ni Amalia Sorel at listahan ng mga pamilyang matagal nang naninirahan sa San Alipio. "Tingnan nyo ito," sabi ni Miraya isang hapon habang nakapalibot sina Kael at Tata Bricks. "May trust agreement ang nanay ko. Hindi pwedeng ibenta ang lupa hanggat may residenteng protektado ng kasunduan." Hinawakan ni Tata Bricks ang papel gamit ang nanginginig na kamay. "Ibig sabihin, hindi kami basta-basta mapapaalis." "Hindi," sagot ni Miraya. "Kung totoo at buo ang dokumentong ito, may karapatan kayong manatili, pero may problema. Kopya lang ang dala ko. Kailangan natin ng iba pang ebidensya, resibo ng buwis, lumang kasunduan, record ng paninirahan, kahit testimonya." Napatingin si Kael sa sahig. "May lumang baul ang tatay ko. Akala ko puro gamit lang yun. Baka may kasulatan doon." Ganabihin, binuksan ni Kael ang baul na matagal na niyang iniiwasang galawin. Naroon ang lumang sombrero ng ama niya, ilang kupas na litrato at isang plastic envelope na naninilaw na sa panahon. Sa loob nito, may resibo ng pagbabayad sa lupa, lumang sulat mula sa opisina ng Sorel at tala ng pangalan ng lolo niyang si Isandro Montelirio bilang isa sa mga unang tagapag-alaga ng kabundukan. Tahimik na napaupo si Kael. "Tay?" tanong ni Louie na kusilip sa tabi niya. "Bakit po kayo naiiyak?" Mabilis na pinunas ni Kael ang mata niya. "Wala ito, anak. Alikabok lang." Pero alam ni Louie na hindi iyon alikabok. Lumapit siya at yumakap sa ama. Hindi na nagsalita si Kael. Hinayaan niyang manatili roon ang anak dahil sa maraming taon, ngayon niyang naramdaman na maaaring may laban pala siya. Lumipas ang mga linggo. Habang nagtatago si Miraya sa pangalang Mira, unti-unti siyang naging bahagi ng buhay sa San Alipio. Hindi siya sanay sa putik, sa pag-igib, sa pagkain ng tuyo at gulay araw-araw, ngulit hindi siya nagreklamo. Minsan habang tinutulungan niya si Aling Yermela magbalot ng gulay para sa palengke, napansin niya si Louie na nakaupo sa gilid, gumuguhit sa likod ng karton. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Miraya. Itinago agad ni Louie ang karton. "Wala po. Pwede kong makita." Nag-alangan ng bata, pagkatapos ay dahan-dahang ibinigay iyon. Nakaguhit doon ang isang bahay na may mataas na bubong, malalaking bintana at maliit na taniman sa likod. Hindi perpekto ang guhit pero malinaw ang imahinasyon. "Maganda," sabi ni Miraya. "Sino ang titira rito?" "Kami po ni tatay, tapos may kwarto rin po si Kuya Miro kahit nasa langit na siya." Natigilan si Miraya. Hindi niya alam ang sasabihin. Hansang ito ay ngumiti siya ng malumanay. "Alam mo, may mga arkitektong nagsimula din sa simpleng lapis at papel. Wala po kasi akong papel lagi, kaya kahit resibo ginagamit ko." Kinabukasan, nagdala ng lumang sketchpad at ilang lapis. Kunwari ay mula ito sa donation box ng paaralan, pero alam ni Kael na si Miraya ang binigay ng pera. Hindi niya iyon binanggit, ngunit nang nagtagpo ang mga mata nila sa labas ng silid-aralan, tahimik siyang tumano bilang pasasalamat. "Hindi ko gustong mapahiya ka," sagot ni Miraya. "Hindi ako napahiya. Nahihiya lang ako na may ibang nakakita sa pangarap ng anak ko bago ko pa ito kayang suportahan." Hindi kasalanan ang mahirapan, Kael. Napatingin siya sa kanya. Madalas kasi parang iyon ang ipinaparamdam ng mga tao. Sa mga daang ayon may lumalim na tiwala sa pagitan nila. Hindi pa iyon pag-ibig, hindi pa ganoon klase ng emosyon, mas una ang paggalang. Si Miraya na sanay kontrolin, natutong makinig. Si Kael na sanay sarilihin ang lahat, natutong humingi ng tulong. Isang hapon dumating sa baryo ang isang taong matagal nang hindi nagpapakita, si Damaso Quirante. Dating secure siya sa lupang binabantayan ni Kael noon. Payat na siya ngayon, may puting buhok, at halatang may dinadalang mabigat na konsensya. Si Tata Bricks ang unang nakakita sa kanya sa labas ng kapilya. "Kael," sabi ni Tata Bricks noong gabi, "may taong gustong kumausap sa iyo tungkol sa nangyari noon." Nagkita sila sa likod ng lumang kapilya kung saan mahina ang liwanag at tahimik ang paligid. Nang makita ni Kael si Damaso, biglang bumalik sa kanya ang alaala ng araw na pinalayas siya.
Ikaw! Malamig niyang sabi. Yumuko si Damaso. Kael, patawarin mo ako. Patawarin? Napatawa si Kael pero walang saya ang tunog. Ilang taon akong tinawag na magnanakaw. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng dignidad, iniwan ako ng asawa ko. Tapos patawarin? Nanginginig ang boses ni Damaso. Hindi ikaw ang nagnakaw. Alam ko, nakita ko kung sino ang kumuha ng mga gamit at dokumento. Nanigas si Kael. Sino? Mga tauhan ni Roldan Castebio. Sagot ni Damaso. Binayaran nila ako para manahimik. Sinabi nila ang kapag nagsalita ako, idadamay nila ang pamilya ko. Nung una, akala ko simpleng nakawan lang. Pero kalaunan, nalaman kong kailangan kanilang paalisin dahil may hawak ang pamilya mo na lumang karapatan sa lupa. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Kael. Ilang taon niyang kinain ng kahihiyan. Ilang taon niyang tiniis sa mga bulong sa palengke, ang mapanuring tining, ang sariling anak na minsang tinukso sa paaralan dahil anak daw ng magnanakaw. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Tanong niya. Halos pabulhom. Umiyak si Damaso dahil tuwag ako. Pero nung narinig kong nandito na naman sila at may mga pamilya na namang mapapaalis, hindi ko na kaya. Kung kailangan kong humarap sa kaso, haharap ako. Pero gusto kong malaman mo ang totoo. Nasa likod ng puno si Miraya, kasama si Ma'am Solen. Narinig niya ang lahat. Lalong tumibay ang loob niya. Hindi na lang lupa ang usapin, buhay ang sinira ni Roldan. Pamilya ang winasak nila at kung hindi sila pipigilan, mas marami pang madudurog. Makalipas ang ilang araw, dumating ang panibagong dagok. Ipinaskil sa puno malapit sa kapilya ang notis na kailangang lisanin ng mga residente ang bahagi ng San Alipio sa loob ng 30 araw. May pirma iyon ng opisina ni Kapitana Orlanda at may kalakip na pangalan ng Castevio Legal Development Group. Nagtipo ng mga taga-baryo sa maliit na kapilya. Naroon si Mang Uldarico, bitbit ang tungkod at iniisip ang asawang may sakit. Naroon sina Pipoy at Rania, magkapatid na nagtitinda ng saging sa palengke. Naroon din si Sesmara, buntis at umiiyak dahil wala silang ibang matitirhan ng asawa niyang si Nilo. Aalis na lang ba tayo? Tanong ni Sesmara. Saan kami pupunta? Dito na ako ipinanganak. Walang makasagot. Takot ang lahat. Sanay silang magtiis pero hindi sanay lumaban sa mayayamang may abogado. Tahimik na tumayo si Kael. Sa una, halos hindi siya makapagsalita. Hindi siya sanay humarap sa maraming tao. Noong unting makita niya si Louie sa gilid ng kapilya, hawak ang sketchpad at nakatingin sa kanya ng buong tiwala, huminga siya ng malalim. Matagal akong nanahimik, simula niya. Dahil akala ko kapag mahirap ka, wala kang karapatang magsalita. Akala ko kapag tinapakan ka ng may pera, kailangan mong yumuko para hindi madurog. Pero mali ako, tumingin ng mga tao sa kanya. Hindi ko kayo pipiliting lumaban. Alam kong nakakatakot. May anak kayo, may pamilya, may sakit, may utang. Pero kung aalis tayo nang hindi man lang nagtatanong kung totoo ang hawak nilang papel, para na ring nating ibinigay ang buhay natin sa kanila. Tumayo si Mang Uldarico. Ano ang gagawin natin, Kael? Napatingin si Kael kay Miraya na nasa likod lamang at nakabalabal upang hindi makilala. Tumanggo ito sa kanya. Mag-iipon tayo ng ebidensya. Lahat ng lumang resibo, sulat, litrato, testigo. Hindi tayo susugod ng walang armas. Ang armas natin, katotohanan. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nanaig sa kapilya. May kaba pa rin, oo. Pero may munting apoy na nagsimulang mabuhay sa dibdib ng mga tao. Hindi nila alam na habang nagtitipon sila ay may matang nagmamasdin mula sa labas. Si Jorvan, pamangkin ni Kapitana Orlanda, ay nakasilip sa bintana at nakita si Miraya nang bahagyang mahulog ang balabal nito. Kinabukasan, dala niya ang balitang iyon kay Kapitana Orlanda. Sigurado ka? Tanong ni Orlanda na nalaki ang mata. Opo. Iyon ang babaeng hinahanap ng mga taga-Maynila. Hindi nag-aksaya ng oras si Orlanda. Ipinatawag niya sina Branco at Silas at sa loob lamang ng isang araw, nakarating ang balita kay Roldan sa mansyon ng mga Sorele. Tahimik na nakaupo si Roldan sa kanyang opisina. Hawak niya ang litrato ni Miraya. Sa tabi niya, nakatayo si Vespera. Halatang inis na inis rin. Sinabi ko na sa'yo, sabi ni Vespera. Hindi dapat nakatakas ang batang yon. Hindi siya bata. Malamig na sagot ni Roldan at mukhang may nahanap siyang kakampi. Yung magsasaka, ngumiti si Roldan. Pero walang init ang kanyang mukha. Kung ayaw bumalik ni Miraya,
Siya ang pipilitin nating lumabas. Kinagabihan, isang sulat ang dumating sa kubo ni Kael. Iniwan ito sa harap ng pinto, nakasikip sa lumang kahoy. Si Louie ang nakita, ngunit si Kael ang nagbukas. Maikli lamang ang laman, ngunit sapat na para magdulot ng katahimikan sa buong kubo. Kung hindi babalik si Miraya Sorelle sa loob ng 3 araw, kakasuhan si Kael Montelirio ng kidnapping, pagtatago sa nawawalang tagapagmana at pakikipagsabwatan sa pagnanakaw ng dokumento. Damay ang sino mang tutulong sa kanya. Nabasa ni Miraya ang sulat at napaupo. Kasalanan ko ito. Kailangan kong bumalik. Maring umiling si Kael. Kapag bumalik ka ng mag-isa, kukunin nila ang mga papeles at patatahimikin ka. Pero idadamay ka nila. Idadamay nila si Louie. Napatingin si Kael sa anak na tahimik na nakaupo sa tabi ng kalan. Takot si Louie pero hindi ito umiiyak. Sa halip, lumapit ito sa ama at hinawakan ang kamay niya. "Tay," sabi ng bata, "kung totoo po ang sinasabi nila, dapat sabihin natin sa lahat, di ba?" Napalunok si Kael. Sa simpleng salita ng anak, mas tumibay ang desisyon niya. "Haharap tayo," sabi niya kay Miraya. "Pero hindi bilang takas, hindi bilang guilty. Lalabas tayo, dala ang ebidensya." Tumingin si Miraya sa kanya. May luha sa mata, ngulit matatag ang muka. "Kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan." "Matagal na akong inatras ng takot. Ngayon, oras na para lumakad pasulong." 3 araw ang ibinigay sa sulat ni Roldan, ngunit hindi hinintay ni Kael at Miraya na matapos ang palugid bago sila kumilos. Nang gabing iyon mismo, nagtipon sila sa loob ng lumang kamalig ni Tata Bricks. Nasa gitna ng mesa ang mga dokumentong nakuha ni Miraya, ang lumang resibo ng pamilya Montelirio, ang sulat ni Amalia Sorelle at ang salaysay na isinulat ni Damaso Quirante tungkol sa tunay na nangyari noong pinagbintangan si Kael ng pagnanakaw. Tahimik ang lahat. Maging si Louie, na karaniwang nagtatanong sa bawat bagay, ay nakaupo lamang sa tabi ng kanyang ama habang hawak ang sketchpad. Alam niyang seryoso ang sitwasyon. Alam niyang may panganib. Ngulit sa mga mata niya, si Kael ay hindi na ang amang tahimik na nagpaparaya sa insulto ng iba. Sa gabing iyon, nakita ang ama niyang nakaupo ng tuwid, handang harapin ang mundong ilang taong umapi sa kanila. "Hindi sapat na hawak natin ang kopya," sabi ni Miraya habang inaayos ang mga papel. "Kailangan nating ipakita ito sa harap ng maraming saksi. Kapag kami-kami lang, madaling itanggi ni Roldan. Madali niya akong palabasing baliw, takas o manipuladong anak." "May pagtitipon sa mansyon bukas," sabi ni Ma'am Solen. "Narinig ko sa munisipyo, may mga negosyante raw na dadalo. May announcement tungkol sa development project sa San Alipio." Napatingin si Kael kay Miraya. Iyon ang gagamitin nilang paraan para ipakita na kanila na ang lupa. Tumanggo si Miraya. At iyon din ang pagkakataon nating ipakita na hindi nila pwedeng angkinin ang hindi sa kanila. Napakapit si Aling Yurmela sa gilid ng mesa. "Pero paano tayo makakapasok doon? Hindi tayo imbitado. Kapag nakita tayo ng guard, baka itaboy lang tayo." May biglang nagsalita mula sa sulok. Ito ay si Damaso, nakayuko at halos hindi makatingin kay Kael. "May kilala pa akong dating guard sa mansyon, si Nestor. Hindi siya kakampi ni Roldan. Kung makausap ko siya, baka makapasok tayo sa likod." Lahat ay napatingin sa kanya. "Hindi ko alam kung may karapatan pa akong tumulong, pero gagawin ko. Kahit ito na lang ang paraan para mabawi ko ang katahimikang ipinagkait ko noon." Hindi agad nagsalita si Kael. Ilang segundo niyang tinitigan ang lalaking minsang nanahimik habang nasisira ang buhay niya. Mabigat pa rin ang sugat at hindi ganoon kadaling magpatawad. Pero alam niyang kung kakapit siya sa galit, hindi sila uusad. "Hindi ito tungkol sa pagbura ng kasalanan mo, pero kung magsasabi ka ng totoo, gawin mo ng buo. Huwag kang aatras sa harap nila." Tumanggo si Damaso. "Hindi na ako aatras." Kinubukasan, bago sumikat ang araw,
Nagsimula silang maghanda. Hiniram ni Kael ang malinis na barong ni Tata Bricks. Medyo maluwag ito sa kanya at may lumang tahi sa manggas. Ngulit nang isuot niya iyon, nagulat si Louie. "Tay," sabi ng bata, "mukhang pupunta kayo sa graduation." Napangiti ng bahagya si Kael. "Sana nga graduation nito, anak. Graduation mula sa takot." Lumapit si Miraya, suot ang simpleng damit na pinahiram ni Ma'am Solen. Hindi siya mukhang tagapagmana ng isang malaking pamilya. Wala siyang alahas, walang magarbong sapatos, at may bakas pa rin ng sugat sa braso. Ngulit iba ang tindig niya ngayon. Hindi na siya ang dalagang nanginginig sa kamalig. Sa mga mata niya, may apoy na hindi na kayang patayin ni Roldan. "Handa ka na ba?" tanong niya kay Kael. "Hindi," tapat masagot nito. "Pero pupunta pa rin ako." Sumakay sila sa lumang jeep ni Mang Uldarico na hiniram para sa araw na iyon. Kasama nila sina Tata Bricks, Ma'am Solen, Aling Yurmela, Damaso at Louie. Pinilit ni Kael na iiwan ng anak sa baryo, ngunit mariing tumanggi si Louie. "Tay, lagi niyo po akong pinoprotektahan, pero gusto ko ring makita ng sarili kong mata kapag sinabi niyong hindi kayo magnanakaw." Walang naisagot si Kael, kaya isinama niya ang anak, ngunit ipinagbilin kay Ma'am Sulin na huwag itong hahayaang malapit sa gulo. Sa mansyon ng mga Sorel, puno ng mamahaling sasakyan ang harap. May mga negosyanteng naka-Amerikana, opisyal ng bayan, media at ilang tauhan ng kumpanya. Sa malaking bulwagan, nakatayo si Roldan sa tabi ni Vespera. Pareho silang nakangiti sa harap ng mga bisita. Sa likuran nila, may malaking tarpaulin na may nakasulat San Alipio Ridge Eco Luxury Development Project. Para sa mga bisita, pangarap ang ibinapakita nilang proyekto. Magagarang villa, resort sa bundok, private road, malinis na disenyo. Ngunit para kina Kael at Miraya, ang bawat larawan sa tarpaulin ay katumbas ng bahay na gigibain, bukid na mawawala, at pamilyang palalayasin. Sa araw na ito, sabi ni Roldan sa mikropono, masasaksihan natin ang pagsisimula ng pagbabago. Ang San Alipio na matagal nang napag-iiwanan ay magiging simbolo ng progreso. Nagpalakpakan ng ilang bisita. Si Vespera naman ay nakangiting tumingin kay Donato Sorel na tahimik na nakaupo sa unahan. Matagal nang mahina ang katawan ni Donato dahil sa sakit, at sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang si Vespera ang mag-asikaso ng maraming desisyon sa pamilya. Hindi niya alam kung gaano karami ang itinago nito sa kanya. Habang nagsasalita si Roldan, binuksan ni Nestor ang maliit na pinto sa gilid ng bulwagan. Isa-isang pumasok sina Kael at Miraya. Nang makita ni Nestor si Damaso, saglit itong tumanggo. "Mayon na," bulong ni Miraya. Tumigil si Roldan sa pagsasalita nang makita niya ang babae sa dulo ng bulwagan. Sa unang pagkakataon, nabura ang kumpiyansa sa mukha niya. "Miraya," sabi niya, pinipilit na ngumiti. "Salamat at bumalik ka, nag-aalala kami sa iyo." Hindi sumagot si Miraya. Naglakad siya patungo sa gitna habang hawak ang folder. Sumunod si Kael, tahimik ngulit matatag. Napalinggo ng mga bisita. May ilan pang nagbulungan nang makita ang simpleng itsura ni Kael sa gitna ng marangyang lugar. "Ano ang ginagawa ng lalaking iyan dito?" Malamig na tanong ni Vespera. Sumagot si Miraya ng malinaw, "Kasama ko siya." Lumapit si Roldan, nakangiti pa rin, ngulit mariin ang boses. "Miraya, hindi ito ang tamang lugar para sa drama. May sakit ka, nalilito ka, mabuti pang sumama ka sa akin." "Hindi ako nalilito, ngayon lang ako naging malinaw." Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Tumingin si Donato sa kanyang anak, halatang naguguluhan. "Miraya, anak, nasaan ka nitong mga nakaraang linggo?" Tumingin si Miraya sa ama. Sandali siyang nasaktan sa mukha nito. Ama niyang minahal niya, ngulit matagal nang hinayaang kontrolin ng iba. "Nagtago ako, Papa, dahil may mga taong ayaw lumabas ang katotohanan."
Tumawa ng mahina si Roldan. Katotohanan? Ang katotohanan, sumama ka sa isang lalaking may record ng pagnanakaw. Isang lalaking maaaring ginamit ka para makakuha ng pera. Nanahimik ang buong bulwagan. Ramdam ni Kael ang biglang bigat ng lahat ng mata sa kanya. Parang bumalik ang dati. Ang mga tinging mapanghusga, ang mga bulong sa palengke, ang pagkapahiya sa harap ng mga taong hindi man lang siya kilala. Hinawakan ni Louie ang kamay ni Ma'am Sulin sa likod. "Ma'am, hindi po totoo yun." "Alam ko," bulong ni Ma'am Sulin. Tumiduid si Kael. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanlaban. Tumingin lamang siya kay Roldan at nagsalita ng malinaw. "Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Kung wala, hayaan mong ilabas namin ang amin." Nagbago ang mukha ni Roldan. Bago pa niya mapigilan, lumapit si Miraya sa projector table. Inilagay ni Ma'am Sulin ang flash drive na naglalaman ng scanned copies ng mga dokumento. Sa malaking screen, lumabas ang lumang trust agreement na pirmado ni Amelia Sorel, ang tunay na mapa ng San Alipio at ang mga probisyon na nagpoprotekta sa mga pamilyang matagal nang naninirahan doon. "Ang lupang ito," sabi ni Miraya, "ay hindi pwedeng ibenta ng basta-basta. May kasunduan ng nanay ko na protektahan ng mga residente ng San Alipio. Hindi sila illegal settler, hindi sila sagabal sa progreso. Sila ang dahilan kung bakit buhay pa ang lupang ito." Nagtaas ng kilay si Vespera. "Kopya lang iyan, madaling pekein." "Kung peke," sagot ni Miraya, "bakit ninyo akong hinabol ng gabing kinuha ko ito sa silidlaktayan?" Napatingin ng mga bisita kay Roldan. Mabilis nitong inayos ang sarili. "Delusyon iyan." "Hindi," biglang sabi ni Damaso. Lumingon ang lahat. Mabagal lumabit si Damaso sa gitna. Nanginginig ang kamay niya, ngulit hindi siya umatras. Tumingin siya kay Kael pagkatapos sa mga bisita. "Ako si Damaso Kirante, dating SECU sa lupain ng Sorel. Ilang taon na ang nakaraan, pinagbintangan si Kael na nagnakaw. Hindi iyon totoo. Ang tunay na kumuha ng mga gamit at dokumento ay mga tauhan ni Roldan Castillivio. Binayaran ako para manahimik." Nagulat ang lahat. May mga bisitang tumayo. Si Donato ay napahawak sa dibdib. "Damaso," mariin sabi ni Roldan, "mag-ingat ka sa sinasabi mo." Ngayon lang ako nag-ingat, sagot ni Damaso. Matagal akong naging duwag, pero hindi na yon. Ipinakita ni Miraya ang listahan ng bayad kay Damaso, mga lumang resibo at kopya ng bank transfer mula sa account na konektado sa opisina ni Roldan. Sunod na ipinakita ang peking deed of sale kung saan malinaw na may pagkakaiba ang pirma ni Amalia kumpara sa tunay niyang pirma. Namumutla na si Vespera. "Hindi ninyo naiintindihan. Ginawa namin ito para sa pamilya, para sa kinabukasan ng Sorel. Para sa pera." Mahina ngulit madiing sabi ni Miraya. "Huwag mong gamitin ang pangalan ng pamilya para pagtakpan ng kasakiman mo." Sa sandaling yon, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Attorney Halvian Miroz, matandang abogado ng namayapang si Amalia, kasama ang 2 assistant at isang opisyal mula sa Registry of Deeds. "Pasensya na sa pagkaantala," sabi ni Attorney Halvian, "pero dala ko ang orihinal na kopya ng trust agreement at ang dokumentong nagpapatunay na hindi autorisado ang pagbibenta ng San Alipio Ridge." Halos mawalan ng lakas si Roldan nang makita siya. "Hindi ka dapat nandito." "Matagal na dapat akong nandito," sagot ni Attorney Halvian, "at ngayon tapos na ang pagtatago." Inabot niya kay Donato isang folder. Binasa ito ng matanda at habang lumalalim ang kanyang pagbabasa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang matapos siya, tumingin siya kay Vespera na parang ngayon lamang niyang nakilala ang babaeng pinakasalan niya. "Vespera," basag ang boses ni Donato. "Anong ginawa mo?" Hindi sumagot si Vespera. Napatingin siya kay Roldan, ngunit abala na ito sa pag-atras. Nakita ni Kael na pasimpleng kinuha ni Roldan ng maliit na flash drive sa laptop at inilagay sa bulsa.
Pagkatapos ay dahan-dahang lumabas sa gilid ng bulwagan. "Kael!" bulong ni Miraya nang napansin niya rin. Hindi na nagdalawang isip si Kael. Sinundan niya si Roldan palabas ng hardin. Doon, sa gitna ng malawak at mamahaling landscape ng mansion, humirap sa kanya si Roldan. "Lumayo ka," singhal ni Roldan. "Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo." "Alam ko. Isang duwag na gumagamit ng pera para sirain ang buhay ng mahihirap." Napangisi si Roldan. "Mahihirap? Akala mo bayani ka na dahil pinakinggan ka nila ngayon? Bukas makakalimutan ka rin ng lahat. Babalik ka sa kubo mo, sa putik mo, sa walang kwenta mong buhay." Sumikip ang panga ni Kanel, ngunit hindi siya bumigay sa galit. Mas mabuti nang tumira sa kubo kaysa sa mansyon na puro kasinungalingan. Tinangkang tumakbo si Roldan, ngunit hinaranan siya ni Kael. Nag-agawan sila sa flash drive. Napasubsob si Kael sa damuhan nang itinulak siya ni Roldan, ngunit agad siyang bumangon. Sa isip niya, hindi lang dokumento ang hawak ni Roldan. Hawak nito ang katotohanang magpapalaya sa anak niya mula sa kahihiyan. Dumating sina Miraya, Attorney Halvian, Donato at 2 pulis na tinawag ng opisyal. Napaatras si Roldan, hawak pa rin ang flash drive. "Wala kayong mapapatunayan," sigaw niya. Lumapit si Miraya. "Tapos na, Roldan." Kinuha ng pulis ang flash drive sa kamay niya. Habang nilalagyan siya ng posas, sumigaw si Vespera mula sa pintuan, ngunit wala na ring bisa ang boses niya. Sa loob ng bulwagan, naririnig pa rin ng bulong-bulong ng mga bisita, ang pag-click ng kamera at ang pagguho ng imaheng matagal nilang itinayo. Hindi agad naging masaya ang lahat. Walang biglaang palakpakan parang pelikula. Sa halip ay may mabigat na katahimikan. Dahil alam nilang simula pa lang ito ng mahabang kaso, imbestigasyon at paglilinis sa mga kasinungalingang ilang taon nakabaon. Lumapit si Donato kay Kael. Matagal niyang itong tinitigan, pagkatapos ay yumuko ng bahagya. "Hindi ko alam ang ginawa nila sa iyo noon, pero bilang ama ni Miraya at bilang may pananagutan sa pangalang Sorel, humihingi ako ng tawad." Hindi agad sumagot si Kael. Tumingin sa kay Louie na ngayon ay tumatakbo papalapit sa kanya habang umiiyak. "Tay!" yakap ng bata. Lumuhod si Kael at hinakap ang anak. "Tapos na ang unang laban, anak." Lumapit si Miraya sa kanila. Basang-basa ang mga mata niya, gulit may ngiting matagal nang hindi nakita sa mukha niya. "Nung gabing nakita mo ko sa daan, akala ko ikaw ang nagligtas sa buhay ko." Tumingin siya kay Kael. "Pero ngayon," dagdag ni Miraya, "naramdaman kong hindi lang pala ako ang iniligtas mo. Tinulungan mo rin akong maging matapang." Tahimik na tumingin si Kael sa mansyon, sa mga ilaw nito, sa mga taong minsang akala niya ay hindi niya kayang harapin. Pagkatapos ay tumingin siya sa anak, kay Miraya at sa mga taga-San Alipio na dumating upang sumaksi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya yumuko. Hindi natapos ang laban sa gabing inilabas ang katotohanan sa mansyon ng mga Sorel. Sa mata ng ibang tao, sapat na sigurong makita si Roldan na pusasan, si Vespera na namumutla at si Donato na yumuyuko sa kahihiyan. Ngunit para kina Kael, Miraya, Louie at sa buong San Alipio, iyon ay simula pa lamang ng mas mahaba at mas mabigat na paglalakbay. Kinabukasan matapos ang malaking pagbubunyag, bumalik sina Kael sa bundok na hindi dala ang tagumpay na maingay, kundi ang pagod ng mga taong alam na may haharapin pa silang kaso, imbestigasyon at panibagong panggigipit. Nakasakay sila sa lumang jeep ni Mang Olderico. Tahimik ang lahat. Si Louie ay nakasandal sa balikat ng ama, hawak ang sketchpad na halos hindi niya binitawan buong araw. "Tay," mahina niyang tanong habang umaakyat ang jeep sa putikan, "hindi na po ba tayo papaalisin?" Tumingin si Kael sa anak. Gusto sana niyang sabihin na tapos na ang lahat, na wala nang dapat ikatakot. Ngunit ayaw niyang sanayin si Louie sa kasinungalingang maganda pakinggan. "Hindi pa natin alam, anak. Pero ngayon, may laban na tayo at hindi na tayo nag-iisa." Mula sa kabilang upuan ay tumingin si Miraya sa kanila. May benda pa rin ang kanyang braso at bakas sa mukha niya ang puyat, ngunit wala na ang dating takot sa kanyang mga mata. Sa halip, may tahimik na paninindigan. "Hindi ko kayo pababayaan," sabi niya. Hindi agad sumagot si Kael,
Hindi dahil wala siyang tiwala, kundi dahil sanay siyang huwag umasa sa pangako ng mayayaman. Masyado ng maraming pangako ang nabasag sa buhay niya. Ngunit nang makita niya si Miraya na nakatingin hindi lamang sa kanya, kundi sa mga kubo, bukid at pangilyang madadaanan nila, naramdaman niyang iba ang babaeng ito. Hindi ito basta naiwa, naintindihan nito kung ano ang kailangang ipaglaban. Sumunod ang mga buwang na hindi naging madali. Nagsimula ang mga pagdinig sa bayan. Si Attorney Halvian Miros ang nanguna sa paghahain ng kaso upang ipatigil ang pagbebenta ng San Alipio Ridge. Iniharap niya ang orihinal na trust agreement ni Amalia Sorel, ang lumang titulo, mga resibo ng buwis, mga litrato ng unang mga pamilyang nanirahan sa bundok at ang testimonya ni Damaso Quirante. Sa unang pagdinig, nanginginig pa ang boses ni Damaso habang nasa harap ng hukom. Bakit nga ngayon lang nagsalita? Tanong ng abogado ni Roldan, sinusubukang hinain ang kanyang kredibilidad. Napayuko si Damaso. Dahil natakot ako noon. Dahil inisip kong mas madaling manahimik kesa mawalan ng trabaho. Pero ang katahimikan ko ang sumira sa buhay ng isang inosenteng tao. Tinignan niya si Kael na nakaupo sa likod kasama si Louie. Hindi ko mababawi ang mga taon na nawala kay Kael Montelirio. Pero kaya kong sabihin ngayon ang totoo. Sa bawat pagdinig, dahan-dahang nabubuo ang larawan ng panlilinlang ni Roldan at Vespera. Lumabas na peking pirma ang ginamit sa ilang papeles. Lumabas din na may pondong nakalaan si Amalia Sorel para sa health center, maliit na paaralan at kabuhayan ng mga taga San Alipio. Ngunit itinago iyon ni Vespera ng maraming taon sa tulong ng mga peking transaksyon. Si Kapitana Orlando Veira, na dating palaging mataas ang noo sa baryo, ay pinatawag din upang magpaliwanag kung bakit siya pumirma sa notice ng pagpapaalis wala pang legal na kautusan. Sa una, matapang pa rin siya. Sumunod lang ako sa dokumentong ibinigay sa akin, sabi niya. Ngunit nang mailabas ni Attorney Halvian ang mga mensahe pagitan nila ni Roldan kung saan malinaw na may usapang komisyon kapalit sa pagpapadali sa pagpapaalis sa mga residente, tuluyang siyang namutla. Si Jorvan na dating nang iinsulto kay Kael ay hindi man lang makatingin sa mga taga-baryo nang lumabas siya sa Bulawagan. Hindi agad naging maayos ang buhay. May mga gabing umiiyak si Ceci Mara dahil natatakot pa rin siyang baka biglang dumating ang demolition team. Si Mang Ulderico naman ay minsang nagsabi kay Kael habang nakaupo sila sa harap ng kapilya. Anak, ang hirap palang umasa kapag matagal kang nasasanay na laging natatalo. Tumango si Kael. Oo Mang, pero mas mahirap mabuhay na hindi man lang sumubok. Habang tumatakbo ang kaso, nagbago rin si Kael. Dati kapag may pulong sa baryo, tahimik lang siya sa likod. Ngayon, siya ang madalas humaharap sa mga opisyal. Hindi para magyabang, kundi para tiyakin na naiintindihan ng mga taga San Alipio ang bawat papel na pipirmahan nila. Tinuruan siya ni Miraya kung paano magbasa ng kontrata, paano magtanong sa abogado, at paano hindi matakot kapag may kaharap na taong may titulo. Isang gabi habang nasa kubo sila at pinagsasama-sama ang listahan ng mga pamilyang kailangan ng tulong, napansin ni Miraya ang pagod sa mukha ni Kael. Hindi mo kailangang akuin lahat. Sabi niya. Sanay ako, sagot ni Kael habang sinusulat ang pangalan ni Napipoy at Rania sa papel. Hindi ibig sabihin na kaya mo, dapat ikaw lagi. Napahinto si Kael. Tumingin siya sa kanya. Nung nawala si Miro, pakiramdam ko lahat ng hindi ko nabantayan kasalanan ko. Kaya simula noon, kapag may kaya akong gawin, ginagawa ko kahit maubos ako. Lumambot ang mukha ni Miraya. Kael, hindi mo mapoprotektahan ang lahat sa pamamagitan ng pagpaparusa sa sarili mo. Sandaling natahimik ang lalaki. Sa labas ng kubo, maririnig ang huni ng kuligrig at banayad na hangin sa dahon ng saging. Hindi ko alam kung paano tumigil, amin niya. Unti-unti, sagot ni Miraya. Hindi ka nag-iisa. Iyon ang unang gabing hindi itinago ni Kael ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi rin siya nagsalita ng marami. Pero sa katahimikan nilang dalawa, may sugat na nagsimulang humilom. Lumipas ang 2 taon. Hindi naging biglaan ang pagbabago sa San Alipio, ngunit tunay ito. Matapos ang mahabang proseso,
Kinilala ng korte ang bisa ng trust agreement ni Amalia Sorel. Pinawalang bisa ang peking pagbebenta ng lupa. Si Roldan ay naharap sa mga kasong falsification, coercion at fraud. Si Vespera naman ay naalis sa pamamahala ng anumang ari-arian ng Sorel habang nagpapatuloy ang kaso laban sa kanya. Si Kapitana Orlanda ay nasuspende at kalaunan ay hindi na muling analo sa posisyon. Sa tulong ni Donato Sorel at sa pamumuno ni Miraya na ipatupad ng wakas ang pondong matagal nang itinago, ang dating lubak-lubak na daan paakyat ng San Alipio ay naayos. Hindi ito naging sementadong highway na sumira sa kalikasan, kundi matibay na daan na sapat para madaanan ng ambulansya at sasakyan ng gulay. Napatayo ang maliit na health center na pinamumunuan ni Nurse Iliandra, isang batang nurse na tubong San Alipio at dating naglalakad ng 2 oras araw-araw para makapag-aral. Si Mang Olderico, na dati ay takot mawalan ng lupa, ay naging isa sa mga tagabayo ng kooperatiba. Sina Pipoy at Rania ay nakapagbukas ng maliit na tindahan ng produkto gawa sa saging at kamote. Si Sesmara naman, na nool buntis at umiiyak sa kapilya, ay ngayon ay may malusog na batang babae na pinangalanan niyang Amalia bilang pasasalamat sa babaeng kahit patay na ay nag-iwan ng pag-asa sa kanila. Si Kael ay hindi naging biglang mayaman, hindi siya tumira sa mansyon, hindi rin niya hinabol ang marangyang buhay, ngunit nagbago ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Ang dating binubulong-bulungan bilang magnanakaw ay ngayon ay tinatawag na Kael ng kooperatiba. Siya ang humahawak sa talaan ng ani, siya ang kumakausap sa mga bumibili, at siya ang unang tumatanggi kapag may negosyanteng gustong barati ng mga magsasaka. Isang araw, habang nag-aayos siya ng sako ng gulay sa bagong bodega ng kooperatiba, lumapit si Jorvan. Payat na ito ngayon at wala na ang dating yaban. Matagal itong nakatayo bago nakapagsalita. "Kael," sabi ni Jorvan, "pasensya na sa mga sinabi ko noon." Hindi tumigil si Kael sa pagtali ng sako. "Marami kang sinabi noon." "Alam ko," napayuko si Jorvan. "Hindi ko hinihinging kalimutan mo. Gusto ko lang sabihin na mali ako." Tumingin si Kael sa kanya. Dati, baka sinagot niya ito ng galit. Ngunit sa loob ng 2 taon, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi laging pagbabalik ng tiwala. Minsan, ito ay simpleng pagpapakalawa ng bigat na hindi na kailangang bitbitin. Kung gusto mong umawi, tumulong ka sa pagbubuhat. Maraming gulay ang kailangan dalhin sa palengke. Napatigil si Jorvan. Kapag tapas ay tahimik na kumuha ng sako. Mula sa di kalayuan, napagangiti si Tata Bricks habang pinagmamasdan sila. Sa mga panahong iyon, mas lumalim din ang ugnayan ni Kael at Miraya. Hindi ito minadali. Maraming beses pa ring bumalik si Miraya sa bayan upang asikasuhin ang foundation ng kanyang ina at ayusin ang relasyon niya kay Donato. Ang ama niya na matagal na naging mahina at madaling kontrolin ni Vespera ay unti-unting bumabawi sa kanya. "Anak," sabi ni Donato isang hapon sa beranda ng mansyon, "kung naging mas matapang lang ako noon, hindi ka sana nagdusa ng ganito." Tumingin si Miraya sa kanya. "Hindi na natin maibabalik ang noon, Papa, pero pwede pa nating ayusin ang ngayon." Umiyak si Donato sa unang pagkakataong nakita ni Miraya. Hindi sila naging perpektong mag-ama agad, ngulit natutunan nilang mag-usap. Minsan, sapat na iyon para magsimulang humilom ang mga taong panahimik. Samantala, si Louie ay lalang sumigla. Dahil sa health center, regular na ang gamot at check-up niya. Hindi na siya palaging hinihingal kapag naglalakad papuntang eskwela. Mas madalas na rin siyang gumuhit. Ang dati niyang sketchpad na puno ng pangarap na bahay ay napuno ng disenyo ng tulay, silid-alarangan, bodega at isang gusuling may malaking bintana na tinawag niyang bahay ng mga batang nangangarap. Isang hapon, ipinakita niya iyon kay Miraya. "Ate Mira," sabi niya, "kahit alam na ng lahat ang tunay nitong pangalan, pwede po bang ganito ang itayong paaralan?" Kinuha ni Miraya ang drawing. "Bakit maraming bintana?" "Para po maliwanag. Ayoko po ng madilim. Kapag maliwanag, parang hindi nakakatakot mangarap." Hindi nakapagsalita si Miraya. Ipinakita niya ang guhit kay Kael at matagal itong tinitigan ng lalaki.
Maganda, sabi ni Kael. Pero bakit may bakanting kwarto sa gilid? Para po kay Kuya Miro, sagot ni Luby. Hindi siya makakapasok pero gusto ko pong may pangalan niya. Napayuko si Kael. Kahit lumipas na ang maraming taon, may kirot pa rin. Ngunit hindi na itong kirot na pumapatay. Isa na itong alaala na marunong nang huminga sa loob ng puso. Dumating din ang araw na bumalik si Nerissa sa San Alipio. Payat siya, mas matanda ang itsura kaysa sa edad at halatang maraming gabing hindi rin nakatulog ng payapa. Nalaman niya sa balita ang tungkol sa kaso, ang pagbawi sa pangalan ni Kael at ang katotohanang matagal palang sinira ng ibang tao ang lalaking minsan niyang sinisi sa lahat. Natagpuan niya si Kael sa puntod ni Miro, kung saan naglalagay ito ng bagong tanim na puting bulaklak. Kael, mahina niyang tawag. Hindi agad lumingon si Kael. Kilala niya ang boses. Kahit ilang taon ang lumipas, may bahagi ng puso niya ang naaalala pa rin ang lahat. Ang pagmamahal, ang galit, ang pagkawala. Nerissa, sabi ni Kael. Lumapit ang babae, naninginig ang labi. Hindi ako pupunta rito para guluhin ang buhay mo. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tahimik si Kael. Sinisi kita dahil hindi ko kayang sisihin ang mundo. Mas madaling magalit sa iyo kaysa tanggapin na aksidente ang kumuha sa anak natin. Pero mali ako. Iniwan kita noong kailangan mo rin ng karamay. Matagal bago nakapagsalita si Kael. Tumingin siya sa puntod ni Miro, pagkatapos ay kay Nerissa. Pareho tayong nawala noong araw na yun. Ikaw lumayo, ako nanatili pero parang patay rin sa loob. Naghikbi si Nerissa. Hindi na natin maibabalik si Miro at hindi na rin natin maibabalik ang dati. Pero pwede tayong maging payapa para kay Louie. Tumanggo si Nerissa. Gusto ko siyang makita kung papayagan ka. Hindi bilang ina na biglang babalik para kunin siya. Gusto ko lang makilala niya ako nang hindi galit ang dala ko. Si Louie ang magdedesisyon kung gaano kanya papapasukin sa buhay niya, pero hindi ko hahadlangan. Sa araw na iyon, hindi nagbalikan sila Kael at Nerissa. Walang pilit na pagmamahalang ibinalik para lang maging masaya ang wakas. Ngulit may mahalagang nangyari. Tumigil ang dalawang pusong sugatan sa pagsisihan. Sa harap ng puntod ni Miro, natutunan nilang ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa nangyari, kundi pagpapayag na hindi na iyon ang magdikta ng lahat ng bukas. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang araw ng pagbubukas ng Miro Montelirio Learning House. Ito ay isang maliit na gusaling yari sa kahoy at semento. May malalaking bintana, maaliwalas na silid at taniman sa gilid. Sa harap nito ay nakasabit ang karatalang ipininta mismo ni Louie para sa mga batang nangangarap kahit malayo ang daan. Dumalo ang buong San Alipio. Naroon si Tata Brix, nakaupo sa upuang siya mismo ang gumawa. Naroon si Aling Yermela, abala sa pamimigay ng suman. Naroon si Ma'am Solen, umiiyak habang inaayos ang libro sa unang silid. Naroon sina Damaso, Mang Ulderico, Sismara, Pipoy, Rania, Nurse Ilyandra, Attorney Halvanyan, Donato, at maging si Nerissa na tahimik na nakatayo sa gilid habang pinagmamasdan si Louie. Bago gupitin ang laso, ipinapunta ni Miraya si Kael sa harap. Hindi ako marunong magsalita ng mahaba, sabi Kael, bahagyang mahihiya habang nakatingin sa mga tao. Dati akala ko ang bahay ay 4 na pader lang, basta may bubong para hindi mabasa, sapat na. Pero natutunan ko, ang tahanan pala ay hindi lang lugar. Tahanan ang mga taong hindi ka iniiwan kapag madilim ang daan. Tumingin siya kay Louie, pagkatapos ay kay Miraya. Ang lugar na ito ay para sa anak kong si Miro, na hindi man lumaki sa mundong ito, naging dahilan pa rin para mas mahalin ko ang mga batang may pangarap. Para rin ito kay Louie na nagturo sa akin kahit maliit ang bahay, pwedeng malaki ang kinabukasan. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Louie ay tumakbo papunta sa ama at ginakap ito. Lumapit din si Miraya, may luha sa mata.
Habang naglilibot ang mga bata sa loob ng learning house, naiwan sandaling sina Kael at Miraya sa ilalim ng puro ng mangga. Mula roon, tanaw nila ang lumang kubo ni Kael na ngayon ay inayos na. Hindi marangya, pero matibay, malinis at puno ng pananim sa paligid. Sa harap nito ay nakasabit ang karatalang ipininta mismo ni Louie para sa mga batang nangangarap kahit malayo ang daan. Dumalo ang buong San Alipio. Naroon si Tata Brix, nakaupo sa upuang siya mismo ang gumawa. Naroon si Aling Yermela, abala sa pamimigay ng suman. Naroon si Ma'am Solen, umiiyak habang inaayos ang libro sa unang silid. Naroon sina Damaso, Mang Ulderico, Sesmara, Pipoy, Rania, Nurse Iliandra, Attorney Halvanian, Donato, at maging si Nerissa na tahimik na nakatayo sa gilid habang pinagmamasdan si Louie. Habang naglilibot ang mga bata sa loob ng learning house, naiwan sandaling sina Kael at Miraya sa ilalim ng puno ng mangga. Mula roon, tanaw nila ang lumang kubo ni Kael na ngayon ay inayos na. Hindi maramya, pero matibay, malinis at puno ng pananim sa paligid. Naalala mo noong unang nagising sa kubo mo? Tanong ni Miraya. Takot na takot ka, Sagot ni Kael. Akala ko noon, tumakbo ako papunta sa kung saan lang para mabuhay. Napangiti siya. Hindi ko alam. Pauwi pala ako. Napatingin si Kael sa kanya. Matagal na niyang nararamdaman ang unti-unting paglago ng pagmamahal, gulit hindi niya minadali. Natakot siyang baka dahil lang sa panganib, utang na loob o awa. Pero 2 taon nang lumipas, naroon pa rin si Miraya. Hindi bilang tagapagligtas, hindi bilang mayamang dalagang naaawa, kundi bilang taong piniling manatili kahit tapos na ang unos. Lumapit si Louie sa kanila. Hawak ang laso na naputol kanina. Tay, sabi ng bata, seryoso ang mukha. Pamilya na po ba tayo? Nagkatinginan sina Kael at Miraya. Sa tanong na iyon, parang tumigil sandali ang hangin. Walang engranding musika, walang marangyang pangako. Tanging huni ng ibon, tawanan ng mga bata, at amoy ng bagong lutong suman mula sa mesa ni Aling Yermela. Lumuhod si Miraya sa harap ni Louie. Kung papayag kayo, sabi niya, dito na ako uuwi. Tumingin si Louie kay Kael, naghihintay. Napangiti si Kael at sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay walang halong takot o lungkot. Kung uuwi ka rito, sabi niya kay Miraya, hindi mansyon ang maibibigay ko. Hinawakan ni Miraya ang kamay niya. Hindi mansyon ang hinahanap ko, Kael. Tahanan. Sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog sa likod ng kabundukan, yumakap si Louie sa kanilang dalawa. Sa paligid nila, patuloy ang tawanan ng mga taga San Alipio, mga taong minsang muntik nang mawalan ng lupa, pangalan at pag-asa. Ngayon, nakatayo sila sa lugar na ipinaglaban nila. Hindi perpekto, hindi marangya, ngulit totoo. Ang kubong minsang pinagdalhan ni Kael sa isang sugatang dalaga ay hindi na simbolo ng pagtatago. Ito ay naging simula ng katotohanan, paghilom at bagong pamilya. At sa San Alipio, kung saan minsang umulan ng malakas sa gabing puno ng takot, sumikat ang bagong umaga para sa mga taong piniling lumaban, magmahal at manatili hanggang sa wakas.